Paulit-ulitin ko to every time na gagamitin ako ng Lord. Huwag nating, lagi nating angkinin na tayo pinagpala ng Diyos. So tayo nating ma-stress, tanggalin natin yan sa buhay natin. Marami nakaka-stress sa paligid natin, pero tanggapin natin yung biyaya ng Panginoon. At every gising is a blessing. So ibig sabihin, pinagpala ka talaga dahil nandito ka, dahil nagising ka. Amen? Okay, 2025, the year of breakthrough. Alam ko, maraming breakthrough ang gagawin sa buhay natin ng Panginoon. At alam ko, yung iba nakaramdam na at nakaranas na. Yung iba, makakaranas pa lang, pero matinding breakthrough ang gagawin sa inyo, Lord. Amen? Okay, dahil yan sa Ephesians 3:20, His power that is worked within us. Nasa atin ang biyaya, sa atin ang banal na spiritong kumikilos. Amen? Hindi natin magagawa yung pagkanta, yung pagmimensahe, o ano man nagsinagawa natin sa araw-araw, kundi wala tatulong ng banal na spirito. Okay, 2025 April, team, God of Miracles. So, mga miracles ng ating Panginoon. Amen? Okay, so, sino may pagsubok ngayon? Lahat. Ulitin ko, sino may pagsubok? Lahat, halos lahat, di ba? So, itong pag-aaralan natin, napaka-significant, napaka-importante nito. Bakit? Ipapakita dito, ito'y napaka-kilala na, o madalas na itong pinag-aaralan, kahit sa mga bata alam to. Pero alam ko, mangungusap ang ating Panginoon sa isang paraan na bago sa ating pangunawa sa umagang ito. So, sino may pagsubok ngayon? Halos lahat. Wala sigurong exempted, no? Tumingin ka lang sa social media, sa buhay mo, sa bank account mo, may pagsubok ang pinagdadaanan ngayon. At dito sa pag-aaralan natin ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon upang lagpasan natin ito sa biyaya ng Diyos. Amen? Sa title, When Facing the Giants. Pag sinabing facing the giants, sino naiisip? Goliath, amen. No, ewan ko lang kung hindi mo kilala pag sinabing giant, si Goliath. So pag-aaralan natin ulit si David and Goliath. Sabi ko nga, lagi itong pinag-aaralan. Ewan ko bakit ito binigay ng ating Panginoon nung nag-aaral ako. Ito uli. So, let the Holy Spirit speak to each and every one of us. Okay, so background. Nag-iba ang puwan. Okay, so naglalaban, Philistines and the Israelites. Israelites, we know, descendants yan ni Shem. Philistines, descendants yan ni Ham. Sino yung tatay nila? Ham at Shem. Sino tatay? Si Noah, very good. Si Sister Gina, teacher talaga to ng kids ministry. Amen. So naglalaban sila. Philistines, nawala na to. Ngayon, yung lugar nila, yung Gaza, nandun yung Palestino ngayon. So hindi na sila yon, pero dahil yun yung lupain nila, naubos daw ito. Yun ang sabi ng mga komentarista. Pero yung lugar nila, yung Palestine, so parang naging sila yung modern day Philistines. At hanggang ngayon, nakikipaggera pa rin sa mga Palestine, sa mga Israel, di ba? Okay, so si David, hindi natin na pag-aaral, kilalang-kilala na natin, ito lang 42. Sabi ito, was little more than a boy. So sabi nga, 15, 18 lang daw siya nung nangyari ito. Glowing with health, so talagang nasa peak ng kanyang health. Handsome, kung gusto niya makita, nandito sa inyong harap. Grabe ka, pastor. Pagmamahal na araw. Amen. So, okay. So, yun daw, gwapo si David. Hindi naman isusulat ng Biblia kung hindi. Di ba? So, ibig sabihin, napakagwapo niya. So, hindi kasi siya maisusulat ng ganun kung hindi talagang nakita. Biro mo. So, sila sinusulat pa nila. Goliath, napakataas niya siya. 6 cubits in a span. Sabi, more than like 9 feet to 10 feet. Matangkad. Kilala niyo si LeBron James? Isipin nyo si LeBron James, parang 6'9 pa si LeBron. 6'9. Mga 6'7, tapos malaki katawan. Tapos ako, is 9 to, almost 9-footer to. Lagpas pa yan, isipin nyo na lang. So, ganun kalaki si Goliath. So, ganun siya kalaki. Tapos, talagang full battle armor. Sasabihin ko sa inyo, turo ko sa inyo, bakit full battle armor si Goliath? Okay? So si King Saul matangkad din kasi ang sabi dito, a head taller than anyone else. So mga height ng mga Israelites more or less 6 feet. So ibig sabihin matangkad din si Haring Saul. So mas matangkad siya. So kung meron dapat lalaban kay Goliath, dapat si Haring Saul. Hari siya. Okay? So mga kapatid ni David, tatay ni David, si Jesse. Okay na, kukwento ko sa inyo. Kabisado nyo na to, pero balikan natin yung storya. Sama-samang hukbong Pilisteo sa Soko, hindi ito yung Soko.
Hindi nyo kilala yun. Si Gas Abelgas. Okay? So, upang lusubin ng Israel, nagkampo sila sa Ephes Damin na nasa pagitan ng Soko at Azekah. Si Saul naman, ang Israelita ay nagkampo sa libis ng Ela. So, Valley of Ela, parang, mamaya papakita ko sa inyo. Hanggang ngayon, nandun pa yung lugar na yan. Magkaharap ang dalawang pangkat. So, ganun kasi sila nung una. Lalabas yung isang pangkat, lalabas yung isang pangkat. At ang Pilisteo ay sa burol, nasa kabila naman ang Israelita, isang libis ang namamagitan sa kanila. So, nandito sa kabila, nandito sa kabila, tapos dito lupa. So, valley. Ang tawag doon, Valley of Ela. Hanggang ngayon, nandun pa yan. Okay, so ayan, ito pala yung picture. Andito sila, andun yung isa, dito maglalaban si David at Goliath. So, talagang battleground. Ayan sila. Napakatangkad, napakaliit, no? Andun yung mga ano. Dito sila maglalaban. So imagine the height of the boy going against a giant, literally a giant. Sabi nila, yung mga pag-aaral, meron daw talagang mga lipi ng tao na matatangkad. Yung iba daw dahil sa sakit. Yung kanyang height, yung kanyang pituitary gland, yun daw yung nagko-control para yung height. Meron daw isang tao na matay, nasa 8 feet na, and he's still growing after siyang mamatay. So hindi common lang yan na may matatangkad na tao. Okay? Okay, ito na. Isang pangunahing mandirigma lumabas mula sa kampo ng Filisteo. Ang pangalan niya ay Goliath. At siya ay mula sa lungsod ng Gat. So yung lugar nila Gat. Ang ibig sabihin ng Gat ay hindi siya valley. Lambak. Alam mo ano sa Tagalog? Ano sa English ng lambak? Parang valley din eh. No? So yun yung lugar niya. Kanyang taas ay 3 metro. So imagine, more than 9 feet. Hinamon niya mga Israelita na makipaglaban sa kanya. So picture the story. Alam ko, kabisado niya to. So balikan natin yung storya. Tanso ang kanyang helmet. Dito, this is very significant and this is very important. Isa tong prophecy in Genesis na ito yung gitna, it's a foreshadow of what will Jesus will do on the cross. Since mahal na araw ngayon, sabi ko nga kanina kay Pastor, bakit nga pala David and Goliath yung papaturo ni Lord? Mahal na araw. Pero kanina, nung binabalikan ko to, significant pala to because it's a foreshadow of what will Jesus will do in the cross of Calvary during, ito na nga, yung kanyang pagharap sa krus ng Kalbaryo. So ito, tanso ang kanyang helmet, ganun din ang kanyang kausuotan. So imagine, pandigma, tatubiting lamang na 57 kilos. Ang 1 kilong bigas noon, hanggang ngayon, ilang kilo? 50. So ang suot niya, 57 kilos, ano pa lang yan? Yung kanyang helmet, tsaka yung kanyang baluti, sabi nga natin. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti, sa hita, pati ang tabak niya, yung pinaglalagyan ng kanyang tabak, sa kanyang balikat, dito sa likod, yan siya kumukuha ng espada. So, 57 kilos, imagine that. Siguro yung mga kababaihan, mga 57 lang kayo, more or less, Sister Gina, ilang kilo? Binuko ka ni Pastor. Amen? Si Pastora, 50 ka, 50, 51, di ba? Ako mga ano. Okay, dito mag-aaralan natin sa English, tingnan natin sa translation ha. Sabi ko, he had a bronze helmet. Imagine him 9 feet tall, may helmet na talagang covered on his head and wore a coat of scale of armor bronze. So yung kanyang armor parang scale. Alam niyo scale? Ano sa Tagalog ng scale? Timbangan. Ano yung scale? Parang kaliskis. Anong mga hayop ang may kaliskis? Isda, ahas. Very good. So imagine him, 9 feet tall, balot na yung baluti niya, imagine yung pagkakagawa ng kanyang, hindi siya yung parang tagpi. Ang nangyari pala, yung ganon, yung scale, di ba ganon yung ano, kaya pala siya mabigat. Patong by patong ng bakal. So nai-imagine na siya. So, kung titignan mo, no, isa siyang parang malaking ahas. Scale eh. Di ba? Scale. Kasi yung pagkakagawa ng kanyang armor, hindi siya yung, di ba, alam natin, susuot lang yan. Pero yung pagkakagawa, parang ahas. Parang kasi dikit-dikit yung bakal, ganun eh. Wala akong makitang picture eh. So imagine him, napakatangkad, napakalaki, para siyang malaking ahas. Kasi scale eh. Di ba? Sabi nga kanina, kaliskis, yung pagkakagawa, patong. Hindi siya straight lang na ganyan. Hindi straight yan. Ini-imagine niyo, hindi straight na bakal.
yung nangyari, parang patong na bakal. So, ganon. Mabigat talaga yon. Kasi, bakit ganon? Kasi, hindi, tinamaan ng, yung arrow, yung palaso, hindi siya agad-agad tatamaan. Hindi agad-agad siya masasaktan. Kasi, hindi yung diretso. Pag diretso kasi, madaling ma-pierce o madaling matablan. Pero pag ganon ang niya, hindi siya madaling tamaan. So imagine him, a 9 feet tall na ahas. Malaking ahas. Kasi scale eh. Okay? Ayan. Ngayon, pag iniisip ninyo ang ahas, saan unang lumabas ang ahas sa Biblia? Anong chapter? Genesis. At merong isang verse doon na sinabi, mamaya papakita ko rin sa inyo, na yung sinabihan ng Panginoon, ikaw, ang kanyang lahi at ang iyong lahi ay maglalaban, tama? Yan yung unang pagpapakita na mangyayari sa gagawin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tatalunin ng Panginoon ng kadiliman at magtatagumpay siya ron. So, imagine him like a snake, malaking snake na nababalutan. Sino kalaban niya? Sino yung sinabihan no na ang lahi mo at ang lahi mo ay maglalaban? Una yung ahas, sino yung kalaban dapat? Sino kalaban? Sa Genesis 3:15. Ang lahi o dudurugin yung ulo mo, tutuklawin mo yung heel niya. Sino yon? Yung una, yung devil, di ba? Kasi nga malaking ahas. Sino yung kalaban? Diba? Si Jesus. Okay, pag sinabing Jesus, ang word agad, Messiah. Di ba tama? Anong ibig sabihin ng Messiah? Back to basic tayo ngayon, ba yung pastor? Pag sinabing Messiah, ano ibig sabihin? Anointed. Ano yung tatlong tao na ina-anoint sa Old Testament? Hari, priest, at ano pa isa? Hari, priest, nakalimutan ko tuloy. Basta hari, priest. Ayun. Prophet, very good. Okay, ano si Haring David? Inanoint ba siya? Inanoint siya, magiging hari siya. Ayan yung verse of 1 Samuel 16:13. So si Samuel, di ba, pinili siya. Di ba, namili na ng hari kasi nagalit si Lord kay Haring Saul. Kasi nga, hindi siya sumunod. Sabi niya, ginawa niya kasi parang trophy yung isang hari. Tama, kung di ako nagkakamali. Kaya nagalit si Lord. Kasi ang utos, patayin lahat. Hindi niya pinatay. Tinira niya ito isang hari. Sabi niya, hindi. Parang sumunod siya sa mga tao. Nagalit si Lord. Sabi ni Lord, humanap ka na ng papalit sa kanya dun sa anak ni Jesse. Ayun, tapos mamili ka. Nakita ni Samuel yung mga matatangkad, malalaking katawan. Sabi niya, hindi yan ang gusto ko. Ang gusto ko, tinanong si Jesse, may anak ka pa ba? Meron isa nandun, nagpapastol. Sabi, di ba? Ayun, tawagin mo. Nung nakita si David, ang sabi ni Lord, sabi niya, so Samuel took the horn of oil and anoint him. Ano uli yung anointed? Messiah. So it's a foreshadow of what will happen on the cross. Ayan na, Genesis 3:15. And I will put an enmity between you, Ahaz, and the woman. Yung magiging anak ng woman, di ba? Ang seed of a woman, sino? Si Jesus. And between your offspring and her offspring, he will crush your head. Diba yung ulo ng ahas? Sabi nga raw ng iba, pag nakakita ka ng ahas, wag mo raw puputulin lang ganon. Kasi buhay pa yan, pwede ka pa matuklaw. Pag daw dapat dudurugin mo ulo. As much as possible, durugin daw ang ulo. And you will strike his heel. Pag strike his heel, pwede kang masaktan, masugatan, pero hindi ka lagi namamatay. Pero pag dinurog ang ulo, patay agad. Naalala ko yung sa insurance. Pag naputol daw kamay mo, may 10,000 ka. Pag naputol ang binti mo, 20,000. Pag naputol ang daliri, 5,000. Sabi ko, pag putol ulo, magkano? Hindi ako masagot. Amen. Okay, so a foreshadow of Jesus defeating the enemy on the cross of Calvary. So, sinabi ng Genesis 3:15, nangyari ng 2 Samuel, a foreshadow of what will happen on the cross. So, napaka-importante pala nito. Na si David representing Jesus because he was anointed, and then Goliath is like a 9-foot
snake, sila yung maglalaban. So imaginein mo, napakaliit tapos napakalaki. But because he was anointed, natalo niya yung giant. Sino inanoint ng Lord dito? Sino yung may Holy Spirit dito? Amen. Tignan natin ulit, balikan natin yung ayan. Him in the presence of his brothers, nung inanoint siya, nakita ng mga kapatid niya. And from that day on, the Spirit of the Lord. So nagkaroon siya ng kapangyarihan ng banal na Spirito. Sino ngayon na may banal na Spirito dito? Amen. When we accepted Jesus, nasa atin ngayon ang banal na Spirito. The same power that was with David is with us today. Tapos na misa. Amen. So ganun yun. Okay. So ito siya. So balikan natin. So imagine Jesus at si kalaban. Amen. So silang dalawa. Pero okay, tingnan natin. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki. At ang bakal naman ng tulis nito ay tumitimbang na 2 libra. Ang 2 libra ay 1 kilo. Talim pa lang ng sibat yun, ha? Okay, nasa unahan niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. Bakit may tagapagdala pa siya? Amen. So imagine, bakit may ang laki-laki mo na, bakit may tagapagdala ka pa? So imagine yun. So it's a question na bakit meron pa siya. Sabi, dahil meron daw assistant talaga yung mga yan. Ang kanilang ginagawa lang daw talaga ay makipaglaban. Okay, sasabihin ko sa inyo, tuturo ko sa inyo, bakit tuturuan tayo ng Holy Spirit, bakit makipaglaban. Okay? Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, bakit nakahanay lang kayong lahat dyan para lumaban? Ako isang Pilisteo at kayo na may alipin ni Saul. Pumili lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, aalipin niyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman na natalo, kayo ang alipinin namin. Meron silang batas noon ang naglalaban lang isang warrior. Napanood ba ninyo yung Troy? Yung, di ba meron doon si Achilles lumaban doon sa hari? Tapos talo na. Yung kuha na. Meron silang batas noon. Dapat sabi nga nung isang komentarista, dapat may batas na kayo. Kung gusto mo sakupin na sa bansa, maglaban na lang isa-isa, hindi na magpapatayan pa. Diba? Kasi ang dami nadadamay, ang dami namamatay, ang dami nahihirapan. Para doon pa lang sa battle na yun, tapos na. Amen. Meron silang batas na ganon. Ngayon, walang mailaban itong mga Israelita dahil napakalaki. Imagine, lagpas dito yung ganon kasi napakalaking tao. Amen. Imagine him, literally a giant. 10. Hinamon ko kayo sa hukbo ng Israel, pumili kayo nilalaban sa akin. So, naghahanap sila. Nang marinig ito doon sa Saul, ng mga Israelita, ano sabi ko sa inyo, matangkad ba sa Saul? He was 6 foot higher. Siguro, lagpas. Kasinla siya ni Lebron James. Kasi he was taller than anybody else. Amen? So, ikaw yung hari. Ang tangkad mo pa. Ang laki. Siguro, matangkad. Malaking lalaki. Dahil hari din yun. Ikaw dapat yung panlaban. Kaya lang 6-footer sa 9-footer. Teka, medyo parang may difference na 3 feet pa rin. Pero dapat ikaw ang lumaban kasi ikaw yung hari. At ikaw yung pinakamatangkad sa kanila. Okay? Okay, so ayan. Ano nangyari? Nanghina ang kanyang loob at natakot. Hari siya kasi. Pero, siguro iniisip na ako, baka ako paglaban dito, ako'y pinakamatangkad eh. So natakot din siya. Si David na anak ni Jesse na isang ipaparita mula sa Bethlehem, Judah, ng panayon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. 8 anak niyang lalaki, si David ang pinakabata. Ito yung mga kapatid niya. Okay, 14. Habang sila ay kasama ni Saul, ang bunuso namang si David ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem. So ginagawa siyang parang messenger. Sa loob ng 40 araw, 40 days silang binubuli, uso na bully noon. Umaga't hapon na tinahamon ni Goliath. Imagine yung dalawang grupo nandun. Tapos si Goliath palakad-lakad, palikaw-sigaw. Oy! Ano ba kayo? Lumaban na kayo! Maghanap na kayo! Napapagod na ako rito. Siguro imagine na binubuli sila. Remember, 40 days? Pag 40 days, kayo bilang mga mangangaral, bilang mga nag-aaral sa salita ng Diyos, ano pa yung 40 days na naalala ninyo? Noah? Ano pa? Jesus, kung kanya siya ay Tinem, tama ba? Tama? Ano pa? Moises. Ano ba? Napakaraming 40 days. Okay, tuloy natin yan ha. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, anak, dalhin mo itong 5 salok. So, inutusan siya pupunta sa battlefield, but we'll go back to 40 days. Nung tinignan ko yung 40 days sa blue sayang. Ang dami palang 40 days. Hindi ko na lang ito nabulit eh. Kasi last minute ito pinaalala ng Lord. Yun nga,
40 days and 40 nights kay Noah. Ano pa ba? Moses, ayan. Ano pa? Israelites wandered for 40 years in the desert, di ba? Ano pa? Ito si Elijah, nung tumakbo siya kay Jezebel. Ano pa? Yung kay... Nandun din yung kay Jonah. Andyan yung kay Jonah. Marami to. May kay Samson pa. Ito kay Jesus. Ang dami palang 40 days. Kayo, pag sinabing 40 days, ano naalala ninyo? Ano naiisip ninyo? Pag sinabing 40 days, it's like a testing period, di ba? 40 days si Jesus nasa wilderness, he was tested, di ba? Ito, 40 days, tinetest sila. Yung wandering in the desert, yung 40 days ni Noah, si Moses, di ba? Parang sinasabi, pag 40 days, dumadaan ka sa mga pagsubok. Talagang testing period ang 40 days. So, minsan pala, ang problema na talagang mabibigat, dumatagal ng 40 days. Praise the Lord, nasa atin ang banal na spirito. Sigurado malalampasan natin yan. Okay, balik tayo. So, pinapunta itong si David dun sa battlefield para bigyan ng tinapay o pakainin yung kanyang mga kapatid. Kinabukasan, maagang bumangon si David. Nang dumating siya sa kampo, palusog na ang buong hukbo at sinigaw ang pangalan ng pandiga. Meron silang sigawa, parang tinuro kasi kahapon ni Pastore, yung kay William Wallace. Kailan si William Wallace? Yung sa Britain, ito ay parang parang ano nila ito, palang lapu-lapu nila ito na lumaban sa mga hari. Commoner kasi ito si William Wallace. So ganun, may battle cry sila. Si William Wallace, freedom! Parang ganyan ang kanyang sigaw. Sa atin, ewan ko anong sigaw. Okay, nagharap na ang pangkat ng Israelita at Filisteo. So ito na. Nang makita si Goliath ng mga Israelita, nagtakbuhan. So subod din, sumugod na. Laban na sila sa gitna. Kaso pagdating kay Goliath, atrasan. So imagine, parang nagiging parang comedy. Parang ganito, 5 tayo. Pagdating, nung dumating na yung mga kalaban, may 6-footer, huwag na, kayo na lang yan. Bigat pa naman ng pusta, ice tubig. Imagine ninyo na nakikipaglaban sa basketball, tapos ang liliit nyo, tapos bigla may 6-footer, hindi na, kayo na lang. So parang ganun. So takot na takot ang mga Israelita. Sinabi nila, tignan nyo siya, pakinggan nyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapagpatay sa kanya, gagantimpalaan ng hari, bibigyan ng kayamanan. So nag-uusap-usap sila. Talagang si Haring Saul, ang ginawa niya, parang gumawa siya ng promo. Labanan nyo na lang yan, bibigyan kayo ng kayamanan. Tapos mapapangasawa pa yung isang prinsesa, tapos wala kayong tax. So tax-free kayo pag natalo niya. So imagine na talaga nagbibigay na ng pabuya itong si Haring Saul, may lumaban lang. Amen? So narinig ni David yun. Ano raw ang gantimpala sa kanya? Sino yung sinabi sa kanya? Ito ang sabi niya. Ito napaka-importante. Sabi niya, at sino bang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Pag sinabing pagano, walang Diyos. So, yun yung kanyang tingin na humahamon sa Diyos na buhay. Parang ikaw, ang tingin mo dyan paganos, meaning wala siyang Diyos. Tapos tayo may Diyos na, alam mong buhay, alam mong totoo, alam mong pag nag-pray ka, lumalaban, alam mong pag ikaw'y nanalangin, ikaw'y tutulungan. Amen? So, itong si David, empowered by the Holy Spirit. Remember, yung kanyang anointing nangyari sa 1 Samuel 16. 1 Samuel 17 to. So, fresh na fresh yung kanyang anointing, nandun yung banal na spirito sa kanya. So, ang isip niya talaga, may Lord ako. Higante ka lang. Kayo ba, pag nagka-problema, ganun ba nangyayari sa atin? Judith ka lang. May Jesus ako. O sino kayang uutangan ko? Minsan kasi ito sa totoo lang, no? Kahit Kristiyano ka, kahit babad ka sa salita, minsan, pag dumating yung problema, oy sir, may cancer ka, stage 8. Di ba, nakakalimutan mo na may Diyos ka. Pag naramdaman mo yung bigat ng problema, nawawala tayo sa focus, natatakot tayo. Tama, hindi? Nawawala. It takes time para ka makabalik. Ako honestly, napilay ito, nagising na lang ako, pilay ako. Alam niyo, hirap na hirap talaga ako. And it takes some time for me, bago ako mapag-pray. Alam niyo, ginagawa ko, ina-exercise ko, kung ano pinapagawa ko, punta ako sa kapatid ko, nagpahilot ako. Tapos naalala ko nga pala, may Lord. Amen? Minsan ganun talaga. Sino rito hindi ganun? Na minsan, yung sobrang bigat ng problema, yun agad naiisip mo yung kaya mong gawin. Lagi nga natin sinasabi, nakalimutan ko sino yung nag-preach dito, na dapat,
Pag may problema ka, hindi last resort si Jesus, si God. Una. Nakakayamang sabihin, mag-aminin na tayo, pero totoo, nakakalimutan natin. Lahat tayo, kahit ako, guilty ako. Ito nga lang, simpleng bagay. At nung napag-pray ko, napa-check up ko, pero binigyan ako ng wisdom ni Lord. Kasi ito pinaano sa akin, spica, tawag dito. Tapos parang eventually, ayoko suot to nung una kasi masakit. Tapos parang may nagbulong sa akin, ang katagal Lord, sabi ko, tagal na ito. Hirapan ng kumilos. May nagsabi sa akin, lagyan mo lang ng tawag dito, yung mainit, something mainit. Ano ba yung mga mainit? Yung mga wintergreen, yung mga nilalagay, mansanilla. May nilalagay ako Lola Remedios. O, tulak hangin. Tapos lalagyan ko lang siya ng, tawag dito, ng bimpo. Tsaka ko siya lalagay. Hindi ako nahihirapan. Alam nyo ngayon, malakas na to. Mga sigaling linggo na siguro, magaling na to. Sometimes we forgot. We forgot God pag dumadaan na tayo sa pagsubok. Wag. Kaya alam nyo, ang gusto ng Lord, araw-araw magpipray tayo kasi para araw-araw, maalala natin siya. Sometimes nagpipray tayo, nabubulol tayo, dahil ang isip natin nasa problema. Tama, hindi? Ito si David, unang kita pa lang na kay Goliath, wala. Ang focus niya, sino to? Who you? Sa mabigat na English, di ba? Who you? Hirap nun. Who you? May Diyos ako, ikaw wala eh. Malaki ka lang, pero may mas malaking Diyos ko. Ganon siya. Dapat ganon tayo. Kahit napakabigat ng pagsubok natin, dapat ang unang nasa isip natin, si Lord. Kaya napaka-importante, nasa gawain tayo eh. Nalagang may Bible study, may prayer meeting. Kasi sa totoo lang, makakalimutin tayo eh. Kaya saan tayo kinalintulad na hayop? Tupa. Bakit alam niyo tupa? Makakalimutin. Kaya dalawa yung pamalo, isang pamalo, panlaban doon sa mga kalaban na hayop, at yung isa, di ba may ganon? Kasi yung tupa, diretso dapat lakad, gaganon yan. Gagawin mo pa sa loob, dito ka. Makakalimutin ng tupa. Tingnan mo yung katabi mo kung makakalimutin yan. Guilty tayong lahat. Kasama ako dun. Amen? Lahat tayo makakalimutin. Dahil minsan nakakalimutin natin na may Diyos na makapangyarihan sa buhay natin. Amen? Kaya sabi dito, so ayan na, tinalikuran niya si Eliab. Kasi yung kapatid niya parang sinasabi, ikaw ba parang yabang-yabang mo? Nakarating kay Saul na tanong ng tanong ito si David. Ewan natin, ba't siya tanong-tanong? Maybe he was interested. Nakarating yun kay Saul, mayroon isang bata tanong ng tanong. Nakarating kay Haring Saul, maraming marites noon. Hindi lang ngayon. Okay? Pagdating kay Saul, hindi po tayo masiraan ng loob dahil sa Filisteon. Ako po lalaban sa kanya. Imagine, bata, gwapo. Di ba? Nine-footer. Imagine ninyo. Kaya ako to pinapaalala kasi picture nyo sa isip ninyo na isang bata, isang teenager, isang pastol, lalaban sa isang tested na mandirigma. Ano sabi ni Saul? Hindi mo kaya Pilisteo, yan batang-bata ka pa. Samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula sa kanyang kabataan. He was a warrior since birth. Meron ba ditong Christian since birth? Wala nakakilala tayo. Ako, ilang taon na ako talaga nakakilala. Pero alam yung sa kapatiran natin, Christian since birth. Pangalan niya, Christian. Amen? Para si Perfecto. Perfecto since birth. Okay. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako pong pinento niya ngayon, ako po nag-aalaga ng kawan ng aking kama. Kapag ang isang tupay inaalaga, tinangay ng leon o oso. Imagine, lion or a bear. Yung bear, hindi yung nasa hindi yung nasa lata. Talagang malaki. Yung bear, yung kalaban niya. Hinahabol ko at inaagaw ang tupa. Leon, paano dinadala ng leon ng tupa? Sinasakmal. Ikaw, pag nakakita ka ng leon, sinasakmal ng tupa, habulin mo pa. Alam mo na, baka ako pang agatin yan. Siya hindi, hinahabol niya. Diba? Hinawakan ko sa pangat, pinapatay. Leon, pinapatay. Sino pa nakapatay ng leon sa pangat, pinatay? Samson. Marunong kang bata nga. Amen. Nag-aaral ka science na. Amen. Nakapatay na po ako ng leon at oso. Isasama ko po ang Pilisteo ngayon sapagkat ito maganda sa kanya. Hindi siya mayabang.
Nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. I will fight him, not because I am good. I will fight him kasi niruruyakan niya ang Diyos. Ganun na lang tindi ng hawak niya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ganun lang naman yan pag may problema. Gaano kalalim ang pananampalataya mo sa Diyos? Pero totoo ang kasabihan, kahoy na babad sa tubig, nadadarang din. Ibig sabihin, kahit tayo babad tayo sa salita ng Diyos, minsan nakakalimot din. Kaya, napaka-importante ng kapatirang ganito. Kaya napaka-importante ng gawaing ito. Kaya napaka-importante, we pray, we read the Bible, para hindi tayo masingitan ng makalaban. Tandaan ang kalaban, alam ang kahinaan natin. Oy, Wendell, kunwari ka pa, alam ko weakness mo, barkada kita dati. Ganun yan. Kalaban, kilala kung ano weakness mo. Maaring ang asawa mo, hindi alam kung ano weakness mo. Pero ang dyablo, alam kung anong kalokohan mo dati. Amen? Ipapaalalas, uy, Wendell, kunwari ka pa, kinakabahan ka rin. Ganun ang dyablo. Kung meron daw isang maganda sa dyablo, tumatrabaho yan 24/7. Ang Diyos nga nagpahinga eh. Ang dyablo hindi. Gusto niya talaga maraming madala sa kanya. Tignan niyo na lang yung mga nangangampanya. Kung ano-ano pinagagagawa. Wala akong ano against sa kanila ha. Kaya lang minsan yung method nila parang hindi tama. Amen? Manood lang kayo YouTube. Alam niyo sinasabi ko. Okay, so he will fight this giant because of his faith in Lord. Amen? Tuloy. Ano pa? Inilugtong pa ni David. Ito maganda. Niligtas ako ni Yahweh. So hindi dahil sa galing, hindi dahil siya'y malakas, magaling ang Diyos na sinasamba niya. Ikaw ba magaling ang Diyos na sinasamba mo? Ikaw ba maaasahan mo ang Diyos na sinasamba mo? Tandaan nyo, ang mundo gagawa ng napakaraming paraan para ilugmok tayo. Pero huwag kayong mag-alala, napakaraming paraan ng Diyos para mahalin tayo. Amen? Tandaan mo yung katabi mo, mahal ng Lord yan. Tignan mo nga kung mahal ng Lord yan. Naniniwala ka bang mahal ni Lord yan? Yung nasa likod mo, tignan mo kung mahal ni Lord yan. Amen? O diba, wala kang stiff neck? Okay, tuloy tayo. Kung gayon, labanan mo siya at sasamahan ka naman ni Yahweh. Sa dulo ng chapter 16, doon umalis ang Holy Spirit kay Saul dahil sa ginawa niya. At pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma. Picture this, 6-footer itong si Saul, maybe higher. Pinasuot yung pandigma. Teenager si David pinasuot. Imagine niyo sa isip niyo, helmet, tansong pambalot ng katawan, na maisakbat ni David ang tambak ni Saul sa likod. Sinubukan niyang lumakas. So imagine, naglalakad. Ang hirap maglakad doon. Okay, hindi siya makakabang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuot. Kaya sinabi kay Saul, hindi ko po gagamitin mga ito, at hinubad niya ang nasabing kasuotan, pandigma. Okay? So, pagkatapos, lumampot siya ng kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makinis na bato sa sapa. So, umalis na siya ron. Kumuha lang siya ng 5 bato sa sapa. Tingin nyo, bakit sa sapa? Siguro naman may bato sa paligid ng kaharian, mayroong bato sa garden, bakit sa sapa? Kung kayo tatanungin, basa. Okay. Bakit tingin nyo kayo? Hindi ko alam kung nandito na yun. Okay, inilagay niya sa subot ang pampastol at tumakad na harapin si Goliath. Ito na yung battle. 41. Nakala matatapos na tayo. Si Goliath naman lumakad din papalapit kay David. Sa hulihan, may tagapagdala pa talaga. May assistant, may dakilang alalay, may DA. Amen. Ang laki-laki mo na, meron ka pa tiga Okay. Nang makita niya si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura. Iba din niyo si David, maamong itsura. Nakakita na ba kayo ng maamong itsura? Amen? Imagine niyo yung laban Nilait niya ito. Ang laki niya, tapos bata na parang Koreano. Parang itsura, ang gwapo siguro nito. Sige, sino bang gwapo ang naiisip niyo? Huwag na si Wendell, gas-gas na yun. Sino pa yung gwapo na maamong mukha na alam niyo? Si Manuel? Si Joey? Hindi, wag na yan. Gas-gas na kami. Tito Vic and Joey, yung maamo. Sino ba sa mga artista ngayon na maamo? Sino? Sino? Korean talaga.
na maghahalata. O sige, Lee Min Ho. Imagine si Lee Min Ho. Suot niya puting t-shirt lang, maong. Tapos, ang laki-laki ng kalaban. Imagine ninyo. Sa Pilipino, naalala ko si Alden eh. Aldab kasi ko dati. Isa ako sa Aldab Nation. Okay, tuloy. Pakot diyang tinanong, akala mo sa akin, aso ba nalalabanan? May dala kang patpat. Sa English, ang translation dyan, sticks. Pag sticks, plural o singular? Pag plural, ano ibig sabihin? Marami. So sinasabi nila, maari daw, kaya may tigadala ito, maari daw may problema sa mata. I don't know. Sabi lang nila. Kasi may dala-dala, kasi yung sa, tinignan ko sa translation, parang ang patpat, parang ang tingin niya, bakit may dala ka maraming patpat? Papaluin mo ba ako? Parang yun, sticks. Hindi natin alam, sa Tagalog kasi patpat lang. Okay, so ano lang yun, mga side comments. Si David naman, ay sinumpa Pilisteo sa pangalan kanyang Diyos. Sinabi niya, halika nga rito. Ang laki eh. Imagine si Lee Min Ho, tapos dumarating sa napakalaking, parang kasing laki o mas malaking, sino ba yung malaki na talagang kilala natin? Kilala niyo ba si Bamer Moran? Hindi niyo kilala si Bamer Moran eh, no? Si ano na lang, si Lebron, ganun kalaki, 9-footer. Tapos si Lee Min Ho, na-imagine niyo? O kaya si ano na lang, si Boy Diesel, pangalan Boy Diesel? Jacob na lang. Tapos, mangyayari dyan. Tapos may dala-dalang pamalo. Okay, Boy Diesel na talaga, no? Halika nga rito, ipapakain ko ang bangkay mo sa ibon na hayop. Parang talagang, ang liit ng tingin niya eh. Sumagot si David, dala mo'y tabak at sibat at pantuso. So, meron talaga full metal jacket ito si Goliath. Ngunit lalabanan kaysa sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan Diyos na Israel na yung hinahama. So ako, parang sinasabi niya, hindi ako lalaban sa'yo. Hello? Si God. Ano laban mo ron? Isang pitik lang sa'yo nun. At papakita natin mamaya kung paano lumaban ang Diyos. Okay, tuloy. Sa mga labanan noon, meron 3 tinatawag na klaseng mandirigma. Tignan nyo na lang dyan kung nasan silang dalawa, ha? Una, yung cavalry. Pag sinabing cavalry, ito yung mga nakakabayo, na ito yung mga paglabanan na talaga, sila yung mga may kabayo, tapos may dalang sibat, kung ano yung dala nila, mga panghawi. So, nandun sa cavalry. Yung pangalawa, ito yung mga infantry, ito yung mga talagang foot soldier. Kailangan sa foot soldier, malalaki yan. Kasi ito yung nakikipaglaban ng mano-mano. Sa panahon ngayon, ang tawag natin dyan, army. Sila yung mga talagang sumusugod sa labanan. Parang yung mama sa pano, sila yung sumugod. Okay? Kasi sa Armed Forces, merong Air Force, yung mga nasa itaas, merong Navy, sila yung katubigan, yung Army, ito yung matitindi kasi sila yung sumusugod. Yung iba, meron pang Ranger daw, mga pambundok. So, Infantry. So, ito yung talagang malalaki yan, malaking tao. Imagine nyo, mano-mano yan. Sila yung lumalaban. Yung cavalry, hindi masyado malalaki kasi nakasakay sila sa kabayo. At yung pangatlo, archers. Sila yung mga pumapana na lang. Basta pana na lang ng panayan. Bahala kung may tamaan. Pero yung iba, warrior din. Pero yung talagang kanilang infantry, ito yung malalaki. Kasi ito yung mga lumalaban ng mano-mano. Imagine nyo nga sa 3. Asan dun si Goliath? Infantry. Sila yung lumalaban. Kaya malaking tao siya. Kaya sanay siya sa mano-mano. Amen? Ngayon, si David, nasan siya ron? Kung ikakategorize yun, asa archer siya. Although, meron daw ibang ginagamit slingshot, yun talagang tirador. Hindi yung ganon, kasi iba, sanay talaga sila, weapon sa kanila yun eh. Although hindi lang ganun ka-common, kasi archer, mas malayo ang haba, yung pana. Yung slingshot, mga ilang metro lang ang layo niyan. Pero talagang train sila. Okay? So nakita natin ngayon, bakit ganun si Goliath? Kasi syempre, kung ikaw naman makikipaglaban doon, hindi ka magpapadala ng archer. Ang papadala mo, syempre yung malaki din. Kaya lang itong si David, nakakategorize siya sa archer for some reason. Yun ang pinadala ng Lord. Amen? So, ayan. So, laban na sila bago bumalik. Okay, so ito na. Imagine, ngayong araw na to, ibibigay ka ni Yahweh sa aking kamay, pababagsakin kita sa papugutin kong ulo mo. Ano dala ni David? Tirador. At yung parting, may dala siyang pamatpat yata yun. At ipapakain kong ibo, wala siyang pamputol.
lagay naman yung limang bato, batuin ng bato, mapuputol na yun. Papabagsakin kita sa mabuti yung ulo mo at ipapakain ko sa ibon at mababangis na hayop na bangkay ang kawal ng hukbong Pilisteo. Okay. Wala siyang kutsilyo. Ang hirap naman kutsilyo mo. Pupugutin ng ulo. Wala siyang gamit. Pero sa isip niya, alam na niya yung gagawin niya. Ano tawag doon? Alam na niya yung gagawin niya. Ito, blank is the bagay na nakikita na hindi pa nakita at pananam faith. Alam mo na eh. Di ba lagi mo tinatanong, in 5 years, in 10 years, in 3 years, alam niyo na dapat. Siguro si David yan. Amen? So, alam na niya because of his faith. Pupugutin ko ulo mo, gagamitin ko kutsilyo mo. Tapos papakain kita, tapos tatalunin naman kita. Faith yan. Tama wisdom. But he has faith kasi alam na niya yung mangyayari. Amen? Kaya ang iba tayo lagi sinasabi, dapat may faith tayo. Kasi kung wala tayong faith, hindi natin mapupuri ang Lord. At yung pinapuri ang Lord, wala yung prayer natin. Kaya nga tayo naligtas because of faith. Sumamba tayo sa Diyos na hindi natin nakikita. Buti nga sa tricycle driver, may pananampalataya sila eh. Tayo eh. Biro mo sasakay ka doon, hindi mo naman alam kung sino yon. Tama, hindi. Tinatanong niyo ba ang pangalan ng driver pag sumasakay kayo? Uy, anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Marunong ba mag-drive? Hindi. Pag sumakay ka ng aeroplano, sasabihin ba sa piloto, who you? Hindi rin. Kaya nga, kasi yun nakikita mo eh. Alam mo, marunong siya eh. Pero ang Diyos, hindi mo na kaya tayo naligtas kasi hindi natin siya nakikita. But yet, sumamba tayo. Amen? Kaya nga tuwan-tuwa ang Diyos sa katabi mo dahil pumampalataya tayo. Amen? Okay, tuloy. Sa gayon, malalaman ng buong mundo, may Diyos sa Israel. So, ang kanyang tagumpay, hindi because ay magaling. Hindi para ako'y maging superstar. Hindi para maging ako'y pinakamagaling sa kanila. No. I just want God to be glorified in my life. Kaya di ba pag meron tayong magaling, ano sabi, pag sinabi, galing, sis, ang galing mo naman kumanta, ano sinasabi natin? Praise. Hindi tayo magaling. Ganon din si David. Na makinig at makikita ng lahat na narito makapalang silawi kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay kanya sa aming mga, sino pa inaalala niyong ganyan? Nung lumaban, ibinigay ko na sa kanya to. Ibinigay ko sa kagaya ng pangako ko kay Moses. Si Joshua, di ba? So nandun yung kanyang faith, binigay na, parang tayo. Di ba? Kaya nga lagi natin pinag-aaralan yung finished work of Jesus. Meron na tayong kagalingan, meron na tayong biyaya. Ang dami, di ba nung nakaraan? Ang dami nating meron. Makukuha mo lang yon, mararamdaman mo lang yon pag may faith ka. Amen? Okay, so ito na yung labanan. Nagpatuloy ang paglapit ni Goliath. So, patuloy. So, ibig sabihin, lakad niyan, ganyan lang. Malaki, ang bigat-bigat, 57 kg. Imagine niyo yon. So, naglalakad siya ng mabagal kasi he was thinking of a hand-to-hand combat. Yung parang, sino nakapanood ng wrestling? Parang ganun, kasi nasa isip niya siguro, paano kaya hawakan tong batang to? Siguro pag ganun, puputulin ko lang. Siguro ganun na nasa isip niya. Okay, patakbo siyang sinalubong ni si David. Patakbo, siya lakad lang. Kasi sabi niya, siguro pagkakita ko rito, pipitikin ko lang to. Ganun ang imagine niya. Si David, iba nasa isip. Yan na. Dumukot ng bato si David sa kanyang supot at tinirador si Goliath. Nung malapit na, remember, slingshot can be used on a certain distance. Hindi yan parang pana. Yun ang ginagamit niya eh. Tinamaan ito sa noo at bumaon ng bato roon. May mga pag-aaral na kaya daw sa sobrang lakas. Kahit ano pa yung baluti mo, tatagos yan. Itong strange. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Ang impact niyan, diretso, pahiga. Bakit siya subsob? Tingin nyo. Ayan, pag-aralan natin. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng kanyang tirador at bato. Napatay niya ito at kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa likuran, suksukan nito at pinugutan ng ulo. The same, yung kanyang tabak na napakabigat, 2 kilo ay sisibat pala yun ang ginamit niya. Biro mo, the same weapon ng kalaban, yun ang ginamit sa kanya. Nang makita ng Paplistay, patay na ang kanilang pangunahing Manila, sila ay nagtakbuhan. Gaya ng sinabi ni
the beat. Pag may faith ka, alam mo na mangyayari sa'yo. Sino rito may faith kay Lord? Kaya paulit-ulitin, tanungin mo sarili mo. Mag-asawa, o kahit ikaw lang, ano ba nakikita ko sa sarili ko after 5 years, after 1 year? And pray for that. Amen? Yes, mayroong will ang Lord sa buhay natin. Pero gusto rin ng Lord, may faith tayo sa gusto nating mangyari based sa gusto niyang mangyari sa atin. Siyempre, mo sabihin, in 1 year, drug lord ako, hindi mangyayari sa yun. Kristiyano ka eh. Amen? So, ganun ang faith. Okay, Isaiah 55:8, ang sabi ni Yahweh, ang sa akin kasipan, hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan, hindi ko paraanan. Si Goliath, ang kaparaanan niya, mano-mano. Ang kaparaanan ng Lord, tirador. Your ways are not my ways. Yung kahukbo ni pangalan nito ni Saul, ang alam nila mano-mano kasi ang nanghahamon, ano ba siya? Infantry. So they were thinking of a hand-to-hand combat. Ang way ni Lord, teka, papat pa, itiradorin na lang kita. Tandaan sa buhay mo, ang way ng Lord iba. Amen? Minsan nagpipray ka, ganito, sa diretso ka dadaan. Sabi nila, kumanang ka, mayroong lubak doon. Minsan nangyari yun, di ba? Bakit pa dito tayo dumaan? Hindi mo alam, may problema para doon. Tandaan sa buhay natin, yes, we know the outcome, pero yung dadaanan natin, ang Lord ang nagdidisenyo. Amen? Let's leave everything to the Lord. Parang ganito, kung tatanungin ko kayo, isip muna tayo. Using 4 lines, ayan ha, isip muna tayo. Paano nyo sasakupin lahat yan? 4 na linya. Bigyan ko kayo ng 10 seconds. 4 na linya lang, ha? 4 na linya. 4 lines. Paano mo sasakupin lahat yan? 4 lang. Lahat. Paano matitira to? Pag 4, 1, 2, 3, 4. Paano to? Pag 2, o diba? Dapat hindi sila ano pala, dugtong pala dapat, ha? Nakakalimutan ko pa. Dugtong. Star? Paano ka mag-star dyan? Ilan ba star? Ilan ba? Di, marami. O sige, para matapos na tayo, ayan. Lalagpas ka. Di ba? Lumagpas eh. Lumagpas siya, ayun yung block, di ba? Lumagpas yung line. Lumagpas yung line. Ito yung 4, di ba? Ito yung 4. Nawala na kasi. Ito yung 9 blocks, di ba? Lumagpas. Tandaan sa buhay natin, parang ganyan. Yung inaakala nating paraan, hindi yun ang paraan ng Diyos. Amen? Iniisip pa ni Sister Gina, may mapakita ko sa inyo. Lumagpas yung linya. Ulitin ko sa buhay natin, hindi lagi ang kaparaanan natin na susunod ang kaparaanan ng Diyos. Amen? So isa-isay natin, do not place God's power in a box. Whatever your situation is right now, God can make a miracle in whatever mess you're in. God can make a masterpiece. O mabilisan, when facing the giants, be yourself. Kagaya niya, hindi niya sinuot yung balute. Tama? Nagpakahirap ka lang. Minsan pinipilit mo isang bagay na hindi naman ikaw. Amen? Tandaan, you are fearfully and wonderfully made. Huwag mong ipilit na ikaw yung maging siya. No! Sa preaching, may kanya-kanya tayong style. Sa pag-praise and worship, may kanya-kanya tayong style. Sa pagtugtog, may kanya-kanya tayong style. Iba-iba tayo. Pare-pareho tayong gwapo. Oo, alam ko yun. Pero magkakaiba yung kagwapuhan at kagandahan natin. Amen? Huwag niyo ibibidyo yun. Amen? May kanya-kanya tayo. So, be yourself. Huwag mong gayahin. Si Lee Min-ho, 2 ligo lang ang... But you are a chosen people. Pinili tayo ng Diyos. Kaya sabi nila, pag nasa pagsubok, be yourself. Hindi mo kailangan magbalat kayo. Mahirapan ka lang. Amen? Pag nasa pagsubok ka, kaya sa buhay natin, wag. May kanya-kanya tayong footprint, may kanya tayong thumbprint, may kanya tayong retina ng mata. Wag nating pilitin na maging siya. Kasi inggit na yan. Amen? Pangalawa, ready and prepare. Dapat pag may pinagdadaanan ka, ready ka. Una, mag-pray. Sabi dito, alam niyo bakit bato sa sapa ang kinuha niya? Isip. Madulas? Ano pa? Batong buhay? Ano pa? Ang bato kasi sa sapa, basa. Pag basa, hindi agad nadudurog.
Pag yung batong tuyo na, mas madaling durugin. Tama? Pero pag yung bato, tama ba yung buhayan o kung ano man, matigas na matigas yan. Parang buhay lang natin, ang taong babad sa tubig ng buhay ay mas matatag. Ano ibig sabihin natin? Ang taong babad sa salita ng Diyos, hindi mo kayang durugin yan. Amen? Kaya ang kinuha niya, bato sa sapa, ready siya. Alam niya yung gagamitin. Hindi niya siya kumuha ng kung ano-anong bato. Amen? So dapat maging katulad tayo ni David. You will not have this battle. Take your position, stand firm. See, the deliverance of the Lord will give Judah and Jerusalem. Parang ganun sa buhay natin. Pag meron tayong pagsubok, tingnan nyo pagkilos ng Diyos. Sinasabi mo, Lord, ganito gagawin ko. Sige, mag-pray mo. Pero kung maglala, pag tinaas mo kay Lord, bahala na siya sa problema mong yan. Amen? So, wag nating unahan ng Panginoon. Kaya nga, Panginoon yan eh. Ang taong babad sa salita ng Diyos, hindi kayang itumba ng pagsubok. Yes, nawawala tayo sandali, pero bumabalik din tayo. Nawawala tayo sa focus kasi nakikita yung gravity ng problema. Pero pag naalala mo na, teka nga pala, sabi ng Lord, mag-pray. Teka nga pala, sabi ng Lord, ganito. Amen? Okay, pangatlo, act with faith. Napaka-importante ng pananampalataya sa lahat ng ginagawa natin. Hindi pwedeng walang faith. Lalo na sa pagsubok. Amen? David's faith is greater than Goliath. Ikaw, gaano kalaki faith mo? Amen? Ang nakita niya, hindi si Goliath, ang nakita niya, yung Diyos niya. Kaya lagi natin iisipin sa buhay natin, kahit napakabigat ng pinagdadaanan natin, mas malaki ang Diyos na sinasamba natin. Amen? Sabi ko, maraming paraan ang diablo, ang sanlibutan para bigyan tayo ng pagsubok, pero mas maraming paraan ng Diyos para pagpalain tayo. Amen? Mas maraming paraan ng Diyos para bigyan tayo ng breakthrough. Hindi tayo pinanganak ng Diyos para maging mahirap. Hindi tayo pinanganak ng Diyos para maghirap. Pinanganak tayo ng Diyos para pagpalain. Amen? Sino rito pinagpala? Magsabi ng amen. Amen? Okay, sabi dito, at sinong paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Remember, yun yung unang nasa isip niya? Who you? Hirap ng English na pinag-aralan ko. Amen? Ngayong araw na to, ibibigay ka ni Yahweh. So alam na niya kung kailan. That is faith, my brothers and sisters. Sabi dito, He may strengthen you with the power through His Spirit. Sino rito may banal na Spirito? Magsabi ng amen. Kung nasa atin ang banal na Spirito, hayaan natin kumilos ang banal na Spirito sa buhay natin. Remember, the Holy Spirit is not just a power, but He is power. Amen? Kapangyarihan ng banal na Spirito. Meron siyang persona, naalala niyo, pinag-aralan natin, kaya tayo ay humingi ng tulong din sa banal na Spirito. His power that is at work within us. Nasa atin. Kaya ka magaling. Kaya nagagawa mo yung gusto mong gawin. Because the Spirit of the Lord is with you. Sabi nga, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good news to the poor. Yes, strengthen me, di ba? Ang sabi ng Panginoong Jesus, nung nakita niyang scroll, the Spirit of the Lord is upon me. Sino rito nasa kanyang Spirit of the Lord? Amen? Nasa atin yan. Amen? Remember, your faith is centered in Jesus. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, nasa iyong banal na Spirito. Amen? Ako naniniwala ako, yung mga batang yan makakatapos sa kabutihan ng banal, ng kabutihan ng Panginoon. Amen? Sino rito naniniwala makakatapos sa pag-aaral ng mga anak nila? Amen? Dapat din ang pinaniniwalaan mo. Pangatlo, pangapat, valiant. Ano sa Tagalog ang valiant? Yung hardware daw sa Blooming Tree. Pag sinabing valiant, matapang. Bold, yung hindi nakahubad. Sabi dito, matapang si David. Matapang siya hindi dahil siya magaling. Matapang siya dahil alam niya yung banal na Spirito nasa kanya. Kaya ulit-ulit, nasa atin ang banal na Spirito. Kaya dapat matapang tayo sa hamon ng buhay. Problema ka lang, may Jesus ako. Amen? Sakit ka lang, may Diyos ako. At sinabi ng Panginoon, magaling na tayo. Sinabi ng Lord, hindi ka niya pagkukulangin. Kaya kung nagkukulang kayo, huwag kang mag-alala, sabi ng Lord, ibibigay niya lahat ng pangailangan mo. Tandaan, kung ilang taon ka na, yun yung taon, yun yung buwan, yun yung araw, yun yung mituno segundo na iniingatan ka ng Lord. Parang ako, 30 years na iniingatan ng Lord. Kayo, ilang taon na kayo iniingatan ng Lord? 60? Amen.
Sabi dito, sumagot, ang dala mo'y tabak, sibat na pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Gamitin natin ang sabi ng prayer, in Jesus' name. Hindi sinabing in pastor's name. Sabihin din sa akin, who you? No, in Jesus' name. Bakit matapang si David? Bakit matapang si David? Nasa kanyang Panginoon, nasa kanyang banal na spirito. Ang lahat na ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni ikaw. Magagawa mo ba lahat? Allah? Amen. Ikaw, kaya mo bang gawin lahat sa biyaya? Amen. Amen. Huwag natin isama rito yung masasama. Hindi yun ang ibig nating sabihin. Ikaw, matapang ka ba? Yung asawa, amen. Yung asawang babae, amen agad. Yung asawang lalaki, ha? Parang may pinanood kami, dalawa yung napanood namin kagabi, pang kahapon, sa Sabado, pang mag-asawa. Matapang talaga yung babae. Tapang ng lalaki, pag yung babae na nagsasalta, eh. Amen? Di, matapang tayo, mapagmahal tayo ng mga lalaki. Amen? Nawala din eh. Ito tanong, why did Goliath fell face down? Tingin nyo. Natalisod. Laki mo kasi. Sabi nila, kaya raw natalisod, ang inaaway niya ang Diyos. Lahat ng kumalaban sa Diyos, bagsak. Pinakita sa kanya, hoy, lumuhod ka nga. Paluluhurin tayo ng Diyos kung tayo nagiging mayabang. Ang yabang mo, luhod ka. Imagine, dapat bagsak niyan eh. Nakikita niyo yung mga nangyari dito, may miracle. Kaya God of miracle eh. Hindi basta-basta mangyari ito kung walang miracle na nangyayari. Amen? Ipagkatiwala kay Yahweh ang iyong mga gawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Kayo ba, may mga plano na ba kayo sa buhay? Yung hindi sumagot, walang plano sa buhay. Kay sera-sera. Alam niyo kay sera-sera? Sistitas kumakanta na, oh. Sa mga hindi nakakaalam, pare-pareho tayong Gen Z. Sabi ni Ezra. Amen. Kaya sira-sira, whatever will be, will be. Ganun na lang. Kumbaga, kung ano na lang mangyari sa atin, no, dapat hindi. May plano tayo sa buhay, may goal tayo sa buhay. Kaya nga may elementary, may high school, may college, may plano ng edukasyon. Ganun din dapat tayo sa buhay. Dapat as we grow old, may plano tayo sa bawat yugto ng ating buhay. I mean, dapat pag ganito, kahit pa paano, may savings na tayo. Pag ganito, dapat kahit ganito, diba? At least may plano. Kung hindi man nangyari ngayon, mangyayari yan. Pag-pray natin. Sabi dito, sa lahat ng iyong gawain, siya nga iyong alalahanin. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Acknowledge Him and He shall direct your path. In-acknowledge ba ni David ang Panginoon? Amen. Kaya sa battle ng buhay mo, lagi mong sabihin, magtatagumpay ako sa biyaya ng Diyos. Amen? Sino rito yung nagsasabi pag may problema ganun? Ano na magagawin natin? O yun ang sinasabi natin pag may problema. Ano na ba? Paubos na, akinsi na. Anipis-nipis na ng wallet ko. Sino rito yung, alam niyo CPR? Yung pag hindi na makahinga, ginaganon? Sino rito nagsi-CPR na ng wallet? Kasi ang tagal na akinsi. Walang ganon. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Okay. Suko mo kay Lord, siya ang bahala. Hindi ka magkukulang. Amen? Summary, okay, tapos na tayo. Ano yung unang-una? Para maging paglalaban ng giant. Unang-una, dapat be yourself. Huwag ka mag-ilusyon na kung sino-sino ka. Pangalawa, ready and prepare. Dapat ready ka. Dapat alam niyo mga kapatid, ang problema, hindi natin masasabi, uy, problema, dumating ka bukas, ready ako. May ganun ba? Uy, bukas ka na dumating ha, ngayon medyo may sakit ako eh, bukas ready na ako. Hindi, ang problema, bigla na lang dumarating. Kaya dapat ready tayo. Amen? Alam mo naman dumarating sa atin, kung di pera, sakit, o kung ano-ano, be ready and prepared. Pangatlo, act in faith. Ito napaka-importante. Pag dumating ang problema ka lang, may Diyos ako. Kahit may sakit ka lang, may Diyos ako. Ganun dapat tayo. Kaya alam nyo, pag yung tumatayo dito, yun ang una-una napapalalahanan eh. Kaya nung inaaral ko to, aray. Sapul. Act in faith.
Kaya napaka-important. Kung pwede nga lang araw-araw magkita tayo, para bakit araw-araw nakapagpalakasan tayo, di ba? Nung Old Testament, ganun nung sa Bible, nung panahon nila, di ba? Araw-araw nakikita-kita sila. There was a time nung nasa Dubai kami, araw-araw may gawain. Alam niyo, nakaka-bless. Naputol lang talaga eh. Pang-apat, valiant. Maging matapang ka. Bakit? Ang kasama mo ang Diyos. Mahirap pag may tinagdadaanan. Walang magaling pag may problema. Ang magaling lang si Lord. Lalo na pag kumikirot. Ako grabe nung kumirot yung dito ko, nung Biyernes, sabi ko sa inyo, nililay hands ko na. Lord, ang kirot. Nawala. Pag inom ko ng gamot, tumalab agad. Nagulat ako. Dati hindi tumatalab. Nasa trabaho ko, parang ang hirap. Pero dapat maging matapang tayo sa pagsubok. Bakit? Wala naman tutulong sa atin. Sa totoo lang eh. Ang Diyos lang naman talaga ang kakampi natin. Tama, hindi? Pag nasa problema ka, minsan lalo na't pera, ay naku, wala kang matatakbuhan. Ang Lord lang talaga. Lalo sa sakit. Kahit anong gawin nila, kahit magaling ang doktor, hindi, ang Diyos lang talaga. And then lastly, entrust all to God. Pagkatiwala mo sa Diyos. Kaya kung may problema kapatid, maging matapang. Brave. Mga babae daw matapang. Maging matapang tayo sa pagsubok. Meron ako na napakinggan. Ang lalaki daw, pag wala ng pera, nagbubukbok sa isang paligid. I don't know if it's true. Ang babae daw, pag walang problema, may inahain pa rin sa pagkain. Tama ba talaga? Mas magaling dumiskarte ang babae. Kasi mas matapang daw ang babae. I don't know. Kaya sila ngayon nanganganak, hindi tayo. Amen? So be brave. Ang sabi ko, remember this, Jesus show His bravery when hide on your sin. Kaya nga, iaalala natin ang kanyang ginawa, Are you brave enough to let go of all your worries to Him? Kaya ba natin iwan sa Kanya lahat ng problema natin ngayon? Kasi matapang si Jesus kaya dapat matapang din tayo. Are you brave enough to testify the goodness of God in your life? Kaya ba natin mag-testify? Mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot, pero ang dami nangyayari sa paligid. Kanina nag-usap kami ni Pastor, sabi niya, ano ba yan, aga-aga? Sabi ko, napag-aralan ko lang, ito pala, hindi ko na share sa inyo. Baka mamaya. Are you brave enough to share the gospel? Amen? Are you brave enough to let all your worries and problems to God? O sinasarili mo yan? Sabi dito, be brave. God has a purpose for your pain, a reason for your struggles, and a reward for your faithfulness. Kaya, don't give up. Kalapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, don't give up. Sabihin mo, maging matapang ka. Amen. Palakpakan natin Panginoon, tayo pito. Amen. Heavenly Father, Lord, salamat Panginoon, napakabuti mo. Thank you, Lord, for reminding us to be